Ang aking manugang na babae ay gumawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Isang oras ang nakalipas, natanggap ko ang isang text message na nagsasabi, "Hiniram ko ang iyong lumang singsing para sa party, Lola. Sana ay hindi mo masama." Sumagot ako ng may ngiti, "Mag-enjoy ka, mahal." Ngunit kaagad pagkatapos, tinawagan ko ang aking abogado, Francisco Mendoza, at sinabi ko sa kanya, mag-file ng report para sa pagnanakaw ng inventory item 847, isang 150 milyong pink diamond singsing. Isang oras pagkatapos, sinalakay ng pulisya ang Marangyang Party, kung saan ipinagmamalaki ni Carmen ang aking singsing. Naniniwalang kinuha niya ang isang walang halagang bagay. Kung nanonood ka nito, mag-subscribe at sabihin mo sa akin kung saan ka galing dahil ang kwentong ito ay mag-iwan sa iyo na walang masabi. Ang aking pangalan ay Lourdes. Ako ay 71 taong gulang, at sa nakalipas na 10 taon, tinatrato ako na parang hindi nakikitang biyenan, ang matandang babae na nakakagambala sa mga pagtitipon ng pamilya. Para kay Carmen, ako ay wala ng higit pa sa isang nakakainis na matandang babae na naninirahan sa bahay na iniwan sa akin ng aking yumaong asawa. Sumali siya sa aming pamilya, 1 dekada na ang nakalipas ng pakasalan niya, ang aking anak na si Luis. At mula sa unang araw, ginawa niya akong parang intruder sa sarili kong tahanan. Si Carmen ay isa sa mga babaeng naniniwalang may utang ang mundo sa kanila. Marangya, mapanlinlang, laging nakasuot ng pinakamahusay na pula at berde na gown na pinalamutyan ng mamahaling alahas na binili ng aking anak para sa kanya upang mapanatili siyang masaya. Mula nang pumasok siya sa aking tahanan, sinimulan niyang tratuhin ako na parang kanyang personal na katulong. Lourdes, gawin mo akong kape. Lourdes, plansahin ang aking itim na damit para sa gabi. Lourdes, huwag kang maingay kapag lumalakad ka. Sumakit ang ulo ko. Hindi niya ako kailanman tinawag ng may respeto. Para sa kanya, ako ay simpleng matandang babae, na parang wala akong pangalan. Sa mga hapunan ng pamilya, pinag-usapan niya ako na parang wala ako roon. Luis, dapat isaalang-alang ng iyong ina na lumipat sa isang retirement home. Ang bahay na ito ay masyadong malaki para sa isang taong kanyang edad. At ang aking anak, ang sarili kong anak, ay ibababa lamang ang kanyang ulo at magmumumog. Maayos naman si nanay dito, Carmen. Ngunit alam kong nagbabago ang mga bagay. Nagsimulang tumingin sa akin si Luis ng iba, na parang ako ay pabigat. Unti-unting nilason ni Carmen ang kanyang isip. Bulong sa kanyang tainga na ako ay masyadong matanda upang pangalagaan ang ganitong kalaking bahay, na kailangan nila ang espasyo para sa kanilang sariling plano. May malalaking pangarap siya na gawing personal na opisina ang aking sala. Nabaguhin ang hardin na aming inalagaan ng aking asawa sa loob ng 40 taon na maging modernong lugar ng libangan. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang kanyang mga kahihiyan ng tahimik. Kapag dumadating ang mga panauhin, ipinakikilala ako ni Carmen bilang ina ni Luis, hindi kailanman bilang may-ari ng bahay. Kapag nagho-host siya ng mga party, kailangan kong magtago sa aking silid dahil, ayon sa kanya, ang mga matatanda ay nakakagawa ng kakulangan sa iba. May mga gabi na umiiyak ako ng tahimik. Nagtataka kung paano ako naging hindi nakikita sa tahanan na itinayo ko ng may labis na pag-ibig. Ang hindi kailanman nalaman ni Carmen, ang hindi nalaman ng sinuman sa aking pamilya, ay nainiwan sa akin ng aking yumaong asawa na si Mario nang higit pa sa bahay na ito. Sa aming huling taon na magkasama, lihim na nangongolekta si Mario ng mahahalagang likhang sining, alahas, at antigong bagay. Alam niyang maingat ako, na hindi ako nagpapakita ng kayamanan, at nagtitiwala siyang alam ko kung paano pangasiwaan ang kanyang pamana kapag dumating ang oras. Sa isang lihim na safe na nakatago sa likod ng isang painting sa aking silid, iningatan niya ang isang koleksyon na nagkakahalaga ng higit sa 750 milyon. Kabilang sa mga iyon ay ang singsing na kakahiramin ni Carmen. Isang 5 karat na pink diamond singsing na dinisenyo ng isang French na alahasero noong 1920 na nagkakahalaga ng 150 milyon. Para sa sinumang hindi pamilyar sa alahas, maaring mukhang simpleng marangyang antigong singsing ito. Ngunit para sa mga eksperto, ito ay isang obra maestra. Ngayon, may mahalagang charity gala si Carmen. Isa sa mga marangyang pagtitipon kung saan ipinapakita ng mga asawa na negosyante ang kanilang pinakamahusay na damit at nagpapaligsahan kung sino ang may pinakakahangahangang alahas. Sa loob ng mga linggo, narinig ko siyang nagreklamo na wala siyang perpektong accessory para sa kanyang gintong damit. Siya ay nagbubuklat ng mga katalogo ng alahas, nagbubuntong hininga dahil ang mga piraso na gusto niya ay masyadong mahal, kahit para sa malaking budget na ibinibigay sa kanya ni Luis. Ngayong umaga,
habang dinidiligan ko ang mga halaman sa hardin. Nakita ko siyang pumasok sa aking silid ng walang pahintulot. Hindi ito ang unang pagkakataon na sumilip siya sa aking mga gamit. Ngunit iba ang pagkakataong ito. Pinanood ko siyang buksan ang aking kahon ng alahas. Ang maliit na kahoy na dibdib kung saan iningatan ko ang ilang hindi gaanong mahalagang piraso. At dumapo ang kanyang mga mata sa pink diamond singsing. Kinuha niya ito, sinuri laban sa liwanag, at nakita ko ang mapanghamak ng ngiti na lagi niyang suot kapag naniniwalang nakahanap siya ng bagay na maaari niyang gamitin. Isang oras pagkatapos, natanggap ko ang text message na iyon. Hiniram ko ang iyong lumang singsing para sa party, Lola. Sana ay hindi mo masama. Wala man lang siyang kagandahang loob na humingi muna ng pahintulot. Kinuha niya lamang ito, ipinapalagay na lahat ng akin ay nasa kanyang disposisyon. Na ako ay masyadong matanda at walang halaga upang magkaroon ng anumang tunay na halaga. Nang basahin ko ang mensaheng iyon, may nagbago sa loob ko. Sa loob ng 10 taon, tiniis ko ang kanyang mga kahihiyan, ang kanyang paghamak, ang kanyang malupit na pahayag tungkol sa aking edad, at ang aking diumano'y walang silbi. Ngunit ang pagkuha ng aking singsing ng walang pahintulot, ang singsing na iyon, na kumakatawan sa isa sa pinakamahalagang piraso sa lihim na koleksyon ni Mario, ay ang huling patak. Umupo ako sa aking upuan sa hardin na tinitingnan ang mensahe sa aking telepono. At sa unang pagkakataon sa maraming taon, tunay akong ngumiti. Mag-enjoy ka, mahal, sumagot ako. Ngunit kaagad pagkatapos, tinawagan ko si Francisco, ang aking pinagkakatiwalaang abogado. Si Francisco ay matalik na kaibigan ni Mario. Ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan tungkol sa aming nakatagong kayamanan. Francisco, sabi ko nang may tinig na mas matatag kaysa sa ginamit ko sa maraming taon. Oras na upang i-activate ang protocol na dinisenyo ninyo ni Mario. Kakainin lang ni Carmen ang inventory item 847. May katahimikan sa kabilang dulo ng linya at pagkatapos ay narinig ko ang tawa ni Francisco. Lourdes, sigurado ka ba talagang gusto mong gawin ito? Kapag nagsimula na ito, walang balik. Kinumpirma ko na, pagkatapos ng 1 dekada ng mga kahihiyan. Oras na para matutunan ng aking manugang na babae kung sino talaga ang kanyang kaharap. Ipinaliwanag ni Francisco ang plano. Sa loob ng maraming taon, dokumentado niya ang bawat piraso ng koleksyon ni Mario. Opisyal na nagrerehistro sa mga ito bilang mataas na halagang item na may tiyak na numero ng inventory. Bawat piraso ay may sertipiko ng pagiging tunay, na updated na appraisal, at pinakamahalaga, buong insurance coverage. Ang singsing na kinuha ni Carmen ay legal na nakarehistro bilang item 847, nagkakahalaga ng 150 milyon. Tatawagan ko kaagad ang insurance company, sabi sa akin ni Francisco. Ang protocol ay nagsasabi na kapag kinuha ang isang nakarehistrong piraso ng walang pahintulot ng may-ari, dapat nating i-report ito bilang pagnanakaw kaagad. Sa loob ng 30 minuto, magkakaroon ang pulisya ng warrant upang mabawi ang ninakaw na ari-arian, kahit saan pa ito. Habang ginagawa ni Francisco ang kinakailangang tawag, umupo ako sa aking sala at naalala ang lahat ng pagkakataon na ginawa akong hindi nakikita ni Carmen. Ang pagkakataon na nag-host siya ng hapunan para sa mga kasosyo sa negosyo ni Luis at sinabi sa akin na kumain sa kusina dahil walang sapat na espasyo sa dining room. Noong nakaang Pasko nang buksan niya ang mamahaling regalo na binili sa kanya ni Luis at pagkatapos ay ibigay sa akin ang murang scarf na sinasabi, "Binili namin para sa iyo ang simpleng bagay dahil sa iyong edad, hindi mo na kailangan ng maraming bagay." Naalala ko ang araw na dumating ang kanyang mga kaibigan para sa isang book club meeting. Nagbabasa ako sa aking paboritong armchair sa sala nang pumasok siya at sinabi sa harap ng lahat, "Lourdes, pwede ka bang pumunta sa iyong silid? Kailangan namin ng privacy para pag-usapan ang mahahalagang bagay." Ang kanyang mga kaibigan ay tumingin sa akin ng may awa na parang ako ay matandang alaga na kailangang ilayo. Ngunit ang pinakamasakit na naalala ay ang usapan na narinig ko noong nakaraang linggo. Si Carmen ay nakikipag-usap sa telepono sa kanyang kapatid na si Gracia. At narinig ko ang lahat mula sa hallway. "Sumpa, ang matandang babaeng ito ay nagpapabaliw sa akin," sabi niya. "Siya ay naninirahan sa malaking bahay na ito na parang reyna. Ngunit tingnan mo kung paano siya magbihis. Tingnan ang kanyang murang alahas. Nakakaawa." Kami ni Luis ay naghihintay na magdesisyon siyang lumipat sa retirement home. Ngunit siya ay masyadong matigas ang ulo. Kapag umalis na siya sa wakas, babaguhin ko ang buong bahay na ito. Simula sa pagtatapon ng lahat ng kanyang pangit na antigong bagay sa basura. Ang usapang iyon ay ang sandali na nagdesisyon, akong hindi na ako mananatiling tahimik. Hindi lamang ako hinahamak ni Carmen.
Hinahamak din niya ang lahat ng itinayo namin ni Mario ng magkasama. Wala siyang ideya na ang mga pangit na antigong bagay na iyon na kanyang kinamumuhian ay nagkakahalaga ng mas maraming pera kaysa sa maaari niyang kitain sa ilang buhay. Tumawag muli sa akin si Francisco. Lahat ay handa na, Lourdes. Opisyal na na-file ang report ng pagnanakaw. Ang singsing ay nakalista bilang ninakaw na ari-arian na nagkakahalaga ng 150 milyon. Ibinigay ko sa pulisya ang address ng hotel kung saan ginaganap ang charity gala. May utos sila na mabawi kaagad ang ninakaw na ari-arian. At ano ang mangyayari kay Carmen? Tanong ko. Sabi ni Francisco Lourdes technically, siya ay nag-commit ng grand larceny. Pinag-usapan natin ang 150 milyon. Ayon sa batas, maaari siyang harapin ng ilang taon sa bilangguan. Ngunit ikaw ang biktima. Kaya, maaari mong desisyunan kung gusto mong magsampa ng criminal charges o simpleng mabawi ang iyong ari-arian. Sinabi ko sa kanya na gusto kong pag-isipan ito. Sa ngayon, gusto ko lamang makita ang mukha ni Carmen kapag na-realize niyang lubos niyang minamaliit ang walang silbing matandang babae na kanyang kinamumuhian. 1 oras pagkatapos kong mag-file ng report, tumunog ang aking telepono. Ito ay si Luis at siya ay tunog na ganap na natataranta. Nanay, ano ang nangyayari? Kakasalakay lang ng pulisya sa party ni Carmen. Sinasabi nilang ninakaw niya ang 150 milyong singsing. Ito ay dapat na isang malaking pagkakamali. Ito ay hindi pagkakamali, anak. Sumagot ako ng mahinahon. Ang iyong asawa ay kumuha ng isang napakahalagang piraso mula sa koleksyon ng iyong ama nang walang pahintulot. Ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng eksaktong 150 milyon at wala siyang karapatan na kunin ito. Anong koleksyon? Ano ang iyong pinag-uusapan? Walang anumang nagkakahalaga ng 150 milyon si tatay. Nanay, kailangan mong tawagan ang pulisya at sabihin sa kanila na ito ay isang maling pag-unawa. Hindi ka panipaniwala. Ang sarili kong anak ay hindi man lang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa kayamanan na naipon ng kanyang ama. Si Mario ay napakaingat upang panatilihing lihim ang kanyang mga investment at koleksyon. Kahit kay Luis. Gusto niyang protektahan ang aming pamilya mula sa mga panganib na dala ng nakikitang kayamanan. Mga kidnapper, manloloko, malalayong kamag-anak na lumilitaw na humihingi ng pera. Luis, sabi ko, maraming bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong ama at tungkol sa akin. Ang iyong asawa ay kakagawa lamang ng isang napakaseryosong pagkakamali. At haharapin niya ang mga konsekwensya ng mag-isa. Nanay, nababaliw ka ba? Si Carmen ay umiyak. Tinatrato nila siyang parang kriminal. Ang kanyang mga kaibigan ay nagre-record ng lahat gamit ang kanilang mga telepono. Nasira ang kanyang reputasyon. Ang kanyang reputasyon. Ulit ko, ano naman ang tungkol sa 10 taon na tiniis ko ang pagtrato niya sa akin na parang basura sa sarili kong tahanan? Ano naman ang lahat ng pagkakataon na hinamak niya ako sa harap ng mga tao? Ano naman ang usapang iyon kung saan sinabi niya sa kanyang kapatid na ako ay nakakaawa? Si Luis ay nanahimik. Alam niyang eksakto kung anong usapan ang aking tinutukoy dahil narinig din niya ito at wala siyang ginawa upang ipagtanggol ako. Nanay, please, sabi niya sa wakas. Si Carmen ay maaring mahirap minsan, ngunit hindi niya deserve na makulong dahil sa isang maling pag-unawa. Ito ay hindi maling pag-unawa, Luis. Ito ay pagnanakaw. At ngayon ang iyong asawa ay matututunan na ang babaeng kanyang hinahamak ay hindi ang walang magawang matandang babae na kanyang inakala. Ibinaba ko ang telepono at umupo ng tahimik. Pinoproseso ang nangyari. Ang aking anak, ang sarili kong anak, ay gumugol ng 10 taon na pinanonood ang kanyang asawa na humamak sa akin at hindi kailanman nagtaas ng boses upang ipagtanggol ako. Ngayong dumating na ang mga konsekwensya. Gusto niyang ako ang magligtas kay Carmen mula sa kanyang sariling kayabangan. Ngunit hindi ko gagawin ito. Sa unang pagkakataon sa isang dekada, hindi ako magiging ang hindi nakikitang babae na tiniis ang lahat ng tahimik. 20 minuto pagkatapos, dumating si Francisco sa aking bahay na kasama si Pablo. Isang private detective na kanyang katrabaho sa maraming taon. Si Pablo ay isang lalaki sa kanyang 50s, marangya at tropesyonal, na espesyalista sa mga kaso ng pandaraya at pagnanakaw ng likhang sining. Lourdes. Sabi sa akin ni Francisco, si Pablo ay lihim na nag-iimbestiga kay Carmen sa nakalipas na 6 na buwan. Mula nang banggitin mo ang iyong hinala tungkol sa kanyang mga aktibidad. Nagulat ako. Anong hinala? Hindi ko sinabi sa iyo na hinala ko si Carmen. Ngumiti si Francisco. Naalala mo ba ang usapan natin noong Disyembre nang banggitin mo na ang ilang maliit mong piraso ay inilipat
at napansin mo na ang iyong kahon ng alahas ay inilipat ng ilang beses. Naalala ko. Akala ko ito ay aking imahinasyon, ang pagkalimot ng katandaan. Hindi yon mga oversight, Lourdes. Nagdesisyon akong mag-imbestiga ng lihim. At ang nadiskubre ni Pablo ay lumalampas ng malayo sa singsing ngayon. Binuksan ni Pablo ang isang folder na puno ng mga larawan at dokumento. Ginang Lourdes, ang iyong manugang na babae ay nagbebenta ng mga piraso mula sa iyong koleksyon ng halos 2 taon. Maliit na bagay sa una. Antigong brooch, hikaw na perlas, kwintas na pilak, mga bagay na maaari mong isipin na nawala o inilagay sa iba pang lugar. Bumilis ang tibok ng aking puso. Nadokumento namin ang hindi bababa sa 12 iba't ibang benta sa mga pawn shop at antigong tindahan sa lungsod. Ang kabuuang halaga ng kanyang binenta ay humigit kumulang 2.25 milyon. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Hindi lamang ako hinahamak at tinatrato ni Carmen na parang hindi nakikita. Siya rin ay nananakaw sa akin ng maraming taon. Ngunit paano? Paano niya nalaman kung aling mga piraso ang kukunin nang hindi ko napapansin? Siya ay matalino, patuloy ni Pablo. Kinukuha lamang niya ang mga piraso na bihira mong suotin o na nakaimbak sa ilalim ng iyong mga drawer. Maliwanag na siya ay mentally na nagkakatalogo ng lahat ng iyong alahas sa maraming taon. Tinutukoy kung alin ang maaari niyang kunin nang hindi mo kaagad napapansin ang kawalan. Bukod pa rito, may ebidensya kami na kinukuhanan niya ng larawan ang lahat ng iyong mahahalagang gamit. Marahil upang suriin kung ano pa ang maaari niyang ibenta sa hinahara. Idinagdag ni Francisco, si Pablo ay may recording ni Carmen sa 3 iba't ibang pawn shop, kung saan malinaw na nagsisinungaling siya tungkol sa pinagmulan ng alahas. Sa isang recording, sinasabi niyang ito ay mga pamana mula sa kanyang yumaong lola. Sa isa pa, sinasabi niyang ibinigay sa kanya ng kanyang asawa. Ngunit kailangan niya ng mabilis na pera para sa medical emergency. Nadama ko ang halo ng galit at pagtataksil na hindi ko pa naranasan. Sa loob ng 2 taon, habang nararamdaman kong may kasalanan ako sa pagkawala ng aking mga gamit, habang inaakala kong nabigo ang aking memorya, si Carmen ay sistematikong nananakaw sa akin at pagkatapos ay nagsisinungaling upang ibenta ang aking mga gamit. Mas masahol pa, siya ay nagpaplano na nanakawan ako ng mas malawak. Lihim na kinukuhanan ng larawan ang aking koleksyon. May higit pa, sabi ni Pablo, habang binubuklat ang susunod na pahina ng file. Ang kanyang pattern ng paggastos ay hindi tumutugma sa kita na opisyal na mayroon sila ni iyong anak. Sa huling 2 taon, bumili si Carmen ng higit sa 1.5 milyong halaga ng damit. Nagbayad para sa mamahaling treatment, marangyang bakasyon, at madalas na pumupunta sa mataas na antas na restaurant. Nang iharap namin ang mga gastusing ito sa pera na alam naming nakuha niya sa pagbebenta ng iyong alahas, perpektong tumutugma ang mga numero. Kaya ang pera na ginamit ni Carmen upang bumili ng lahat ng mga marangyang pula at berde na damit, mga designer handbag na tinitingnan niya ako ng may pagmamataas, mga mamahaling sapatos na ginamit niya upang yurakan ang aking pagpapahalaga sa sarili. Lahat iyon ay galing sa pagbebenta ng aking mga gamit. Siya ay nagpupundo ng kanyang marangyang pamumuhay sa pamamagitan ng pagnanakaw sa akin, ang walang silbing matandang babae na kanyang kinamumuhian. Ngunit maghintay, sabi ko, kung alam niyo ito ng maraming buwan, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Nagpalitan ng tingin sina Francisco at Pablo. Lourdes, kailangan namin ng sapat na ebidensya upang bumuo ng matibay na kaso. Gayon din, gusto namin maghintay hanggang gumawa siya ng pagkakamali na sapat na malaki na hindi niya maaring itanggi o manipulahin ang sitwasyon. Ang pagnanakaw ngayon ng 150 milyong singsing ay eksakto ang pagkakamaling iyon. Sa sandaling iyon, tumunog muli ang aking telepono. Ito ay isang hindi kilalang numero. Ngunit sinagot ko, Ginang Lourdes. Ito ay boses ng isang babae na hindi ko kilala. Siya ay tunog na nerbiyos. Ito ay Detective Margarita Gonzales mula sa Metropolitan Police. Kami ay nasa Manila Hotel kasama ang iyong manugang na si Carmen. Siya ay nagpupumilit na ibinigay mo sa kanya ang pahintulot na kunin ang singsing at na ito ay lahat ay maling pag-unawa. Pwede ka bang pumunta sa hotel upang linawin ang sitwasyon? Detective Gonzales, sumagot ako. Ang aking manugang ay kumuha ng singsing na iyon nang walang pahintulot ko. Mayroon akong text message kung saan siya mismo ay umamin na hiniram niya ito nang hindi humihingi ng paunang pahintulot. Bukod pa rito, ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng 150 milyon at bahagi ng isang legal na nakarehistrong koleksyon. Naiintindihan ko, Ginang, ngunit ang iyong manugang ay sobrang nababagabag. At ang iyong anak ay narito rin. Nagpupumilit na dapat may maling pag-unawa.
Sinasabi niya na hindi ka kailanman nagkaroon ng ganitong mahahalagang alahas. At na marahil may error sa appraisal. Tumawa ako. Isang tawa na nagulat kahit sina Francisco at Pablo. Detective, ang aking anak ay nagsasabi na hindi ko maaring magkaroon ng mahahalagang alahas dahil ako ay masyadong mahirap o masyadong tanga upang magkaroon ng ganitong bagay. May awkward na katahimikan sa kabilang dulo ng linya. Bueno, ginang, binanggit niya na ikaw ay nabubuhay sa isang modestong pensyon at hindi kailanman nagpakita ng palatandaan ng ganitong uri ng kayamanan. Detective Gonzales, pupunta ako diyan sa loob ng isang oras at dadalhin ko ang aking abogado at lahat ng dokumento na nagpapatunay hindi lamang na akin ang singsing, kundi na ang aking manugang ay nananakaw sa akin ng maraming taon. Inaasahan kong kapag dumating ako, siya ay nasa kustodiya ng pulisya gaya ng nararapat sa isang magnanakaw na nanakaw ng ari-arian na nagkakahalaga ng higit sa 150 milyon. Pagkatapos ibaba, tiningnan ko sina Francisco at Pablo. Mga Ginoo, oras na para matutunan ni na Carmen at aking anak kung sino talaga ang kanilang kaharap sa lahat ng mga taong ito. Ngumiti si Francisco. Lourdes, may iba pa ba akong dapat malaman bago tayo pumunta sa hotel? Nadiskubre ni Pablo na si Carmen ay nakikipag-usap sa isang art appraiser na nagngangalang Marco, na ipinapakita sa kanya ang mga larawan ng ilang piraso mula sa iyong koleksyon. Maliwanag na nagpaplano siya ng mas malaking pagnanakaw. Ayon sa aming mga recording, naniniwala siyang maaari niyang ibenta ang ilang iyong painting at sculpture para sa hindi bababa sa 1 milyon. Idinagdag ni Pablo, Ginang Lourdes, ang iyong manugang ay hindi lamang nakikita ka bilang walang silbing matandang babae. Nakikita ka niya bilang pinagmumulan ng kita na maaari niyang pagsamantalahan ng walang konsekwensya. Sa kanyang sariling na-record na salita sa panahon ng isang usapan sa telepono sa appraiser na iyon, sabi niya, ang matandang babae ay hindi man lang alam kung ano ang mayroon siya. Maaari kong nakawin ang kalahati ng kanyang mga gamit at hindi niya ito mapapansin. Siya ay masyadong matanda upang magpanatili ng inventory ng kanyang mga ari-arian. Ang mga salitang iyon ay parang sampal sa mukha. Si Carmen ay hindi lamang nananakaw sa akin. Siya ay tumatawa sa akin. Isinasaalang-alang akong masyadong tanga at walang silbi upang mapansin ang kanyang mga krimen. Siya ay nagpaplano na nakawin ako ng malakihan, na sinasamantala ang kanyang nakikitang aking katandaan. Francisco, sabi ko, tumatayo mula sa aking upuan ng may determinasyon na hindi ko nararamdaman sa maraming taon. Gusto kong sampahan mo ng lahat ng posibleng charge si Carmen, hindi lamang para sa singsing ngayon, kundi para sa lahat ng pagnanakaw sa nakalipas na 2 taon. At gusto kong malaman ng aking anak na si Luis kung anong uri ng babae ang kanyang pinili bilang asawa. Sigurado ka ba talaga, Lourdes? Kapag ginawa nating pampubliko ito, malalaman ng buong pamilya ang katotohanan tungkol sa kayamanan ni Mario at tungkol sa mga krimen ni Carmen. Walang paraan upang bumalik. Tiningnan ko ang labas ng bintana sa hardin na inalagaan namin ni Mario sa loob ng 40 taon. Ang hardin na gustong sirain ni Carmen upang maging kanyang modernong lugar ng libangan. Naisip ko ang lahat ng kahihiyang tiniis ko, lahat ng pagkakataon na naramdaman kong hindi nakikita sa sarili kong tahanan. Lahat ng gabi na umiiyak ako na nagtataka kung talagang walang silbi ako gaya ng ginawa sa akin ni Carmen. Francisco, sabi ko, oras na para sa matandang babaeng ito na turuan sila ng leksyon na hindi nila makakalimutan. Nang dumating kami sa Manila Hotel, ang tanawin ay eksakto gaya ng aking naisip. May hindi bababa sa 5 police cruiser sa entrance, mga lokal na reporter na dumating, naakit ng drama, at mga grupo ng mga panauhin ng charity gala na umaalis sa hotel na nagbubulungan at nagtuturo. Ito ay ang uri ng eskandalo na maalala na mataas na lipunan ng aming lungsod sa maraming taon. Nang pumasok ako sa lobby, kaagad kong nakita si Carmen. Siya ay nakaupo sa isang leather sofa na napapaligiran ng 3 pulis. At sa unang pagkakataon sa 10 taon, hindi siya mukhang marangyang, kontroladong babae na lagi niyang naging. Ang kanyang perpektong makiyop ay puno ng luha. Ang kanyang gintong damit ay kulubot, at ang kanyang mga kamay ay nakaposas sa harap niya. Ang singsing, ang aking 150 milyong singsing, ay wala na sa kanyang daliri. Si Luis ay nakatayo sa tabi niya. Nag-gesture ng malakas habang nakikipag-usap sa isang detective. Nang makita niya akong pumasok, kasama sina Francisco at Pablo, ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa desperasyon tungo sa isang bagay na mukhang galit. Lumakad siya ng mabilis patungo sa akin. At nakita ko sa kanyang mga mata na sinisisi niya ako, hindi ang kanyang magnanakaw na asawa, para sa buong sitwasyong ito. Nanay, kailangan mong ayusin ito ngayon din. Sigaw niya sa akin sa harap ng buong masikip na lobby.
Si Carmen ay publicly hinahamak dahil sa iyo. Ang kanyang mga kaibigan ay nag-upload ng mga video sa social media. Lubos na nasira ang kanyang reputasyon. Ang kanyang reputasyon. Ulit ko, pinapanatili ang aking tinig na mahinahon. Kahit na nanginginig ako sa galit sa loob. Luis, ang iyong asawa ay nanakaw ng 150 milyong singsing mula sa akin. Hindi tayo pinag-usapan ang maling pag-unawa sa isang trinket. Pinag-usapan natin ang isang seryosong krimen. Ngunit nanay, hindi mo kailanman sinabi sa amin na mayroon kang ganitong halaga. Kung nalaman namin, hindi ito nangyari. Naisip ni Carmen na ito ay simpleng lumang walang halagang singsing. Humakbang si Francisco at ibinigay kay Luis ang isang makapal na folder. Ginoong. Luis, narito ang lahat ng dokumento na nagpapatunay sa halaga ng singsing kasama ang sertipiko ng pagiging tunay at insurance policies. Ang iyong asawa ay hindi nanakaw ng walang halagang lumang singsing. Nanakaw niya ang isang makasaysayang piraso ng alahas na nagkakahalaga ng 150 milyon. Binuksan ni Luis ang folder at sinimulang suriin ang mga dokumento. Pinanood ko habang unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon mula sa hindi paniniwala tungo sa ganap na pagkabigla. Ito ay hindi maaring totoo. Si tatay ay talagang may mga bagay na ito. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa amin? Dahil alam ng iyong ama na mas mabuti na panatilihing pribado ang aming kayamanan. Ipinaliwanag ko. At nakikita kung paano nanakaw sa akin ng iyong asawa sa loob ng 2 taon. Mukhang tama siya. Nananakaw sa iyo sa loob ng 2 taon. Ano ang iyong pinag-uusapan? Humakbang si Pablo at ipinakita kay Luis ang kumpletong file tungkol kay Carmen. Ang mga larawan niya sa pawn shop, ang mga recording kung saan nagsisinungaling siya tungkol sa pinagmulan ng aking alahas, ang mga resibo ng benta, lahat ay naroon. Ang iyong asawa, Ginoong Luis, ay sistematikong nagbebenta ng mga gamit ng iyong ina sa nakalipas na 2 taon. Nadokumento namin ang mga pagnanakaw na nagkakahalaga ng 2.25 milyon. Si Luis ay walang masabi habang sinisiyasat ang ebidensya. Nakita ko ang kanyang mundo na gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang babaeng kanyang pinakasalan, ang babae na pinayagan niyang tratuhin akong parang basura sa isang dekada, ay isang magnanakaw na nagsasamantala sa kanyang sariling ina. Sa sandaling iyon, lumapit sa amin si Detective Gonzales. Ginang Lourdes, kailangan kong opisyal na kumpirmahin ang ilang detalye. Ibinigay mo ba ang pahintulot sa iyong manugang na kunin ang singsing na pinag-uusapan? Talagang hindi. Sumagot ako ng matatag. Mayroon akong text message dito kung saan siya mismo umamin na hiniram niya ito nang walang pahintulot ko. Sa aking mundo, ang pagkuha ng bagay ng walang pahintulot ay tinatawag na pagnanakaw. At maaari mo bang kumpirmahin na ang singsing ay legal na sa iyo? Humalo si Francisco. Detective, narito ang lahat ng legal na dokumento. Ang singsing ay binili ng yumaong asawa ni Ginang Lourdes noong 1975. Ito ay nakarehistro sa kanyang testamento. Ito ay insured para sa buong halaga nito. At bahagi ito ng opisyal na inventory ng pamana na natanggap ni Ginang Lourdes. Sinuri ng detective ang mga dokumento at tumango. Lahat ay mukhang maayos. Ginang Lourdes, gusto mo ba na magsampa ng criminal charges laban sa iyong manugang? Bago ako makasagot, sumigaw si Carmen mula sa kanyang upuan. Lourdes, please. Ito ay simpleng maling pag-unawa. Alam mo, hindi ko kailanman sinasadyang saktan ka. Lagi kitang tinatrato ng may respeto. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, si Carmen ay nagsasalita sa akin ng may desperasyon sa halip na paghamak. Sa unang pagkakataon, kailangan niya ako sa halip na tratuhin akong parang hindi nakikita. Respeto, tanong ko, lumalakad patungo sa kung saan siya nakaupo. Tinatawag mo bang respeto ang 10 taon ng mga kahihiyan? Tinatawag mo bang respeto ang pagsabi sa akin na kumain sa kusina kapag dumadating ang mga panauhin? Tinatawag mo bang respeto ang pagnanakaw sa akin sa loob ng 2 taon at pagkatapos ay tawagin akong matanda? Ang kanyang mga mata ay puno ng panik. Nanakaw sa iyo. Hindi ako kailanman nanakaw ng anumang bagay mula sa iyo. Ito ang unang pagkakataon na kinuha ko ang isang bagay mo. Lumapit si Pablo at ipinakita sa kanya ang mga larawan niya sa pawn shop. Ginang Carmen, mayroon kaming photographic at video na ebidensya na nagbebenta ka ng mga gamit ng iyong biyenan sa hindi bababa sa 12 iba't ibang okasyon sa nakalipas na 2 taon. Ang mukha ni Carmen ay ganap na namutla. Tiningnan niya ang mga larawan, pagkatapos sa akin, pagkatapos kay Luis, desperadong naghahanap ng paliwanag na makakapagligtas sa kanya. Iyon ay simpleng maliit na piraso na akala ko ay hindi mo na ginagamit,
mumog niya. Hindi ko naisip na mapapansin mo. Akala ko nakalimutan mo na sila. At iyon ba ang nagbibigay sa iyo ng karapatan na nakawin sila? Tanong ko. At magsinungaling sa pawn shop na sinasabi na iyon ay mga pamana mula sa iyong lola. Si Luis ay tumingin sa kanya ng may takot. Carmen, ginawa mo ba talaga iyon? Nanakaw mo ba talaga ang mga gamit ng aking ina ng maraming taon? Si Carmen ay nagsimulang umiyak ng mas malakas. Luis, alam mo kung gaano tayo nangangailangan ng ekstra na pera. Alam mo, ang iyong sweldo ay hindi sapat para sa pamumuhay na gusto natin. At siya ay may napakaraming bagay. Akala ko hindi niya mapapansin ang ilang maliit na piraso na nawawala. Ngunit hindi yon sa iyo upang kunin. Sigaw ni Luis. Iyon ay sa aking ina, at pinaniwala mo ako na nawawala ang kanyang memorya kapag tinatanong niya ang kanyang mga gamit. Noon ko na-realize kung ano talaga ang nangyayari. Si Carmen ay hindi lamang nananakaw sa akin. Siya ay nagmamanipula kay Luis na maniwala na ako ay nagkakaroon ng dementia. Bawat beses na binabanggit ko na hindi ko makita ang isang bagay, bubulong siya kay Luis na normal para sa mga matatanda na mawala ang kanilang mga gamit at makalimutan kung saan nila inilagay. Detective Gonzales, sabi ko, nararamdaman ang isang kakaiba at makapangyarihang kalmado. Gusto kong sampahan ng lahat ng posibleng charge ang aking manugang, hindi lamang para sa singsing ngayon, kundi para sa lahat ng pagnanakaw na kanyang ginawa sa nakalipas na 2 taon. Hindi, sigaw ni Carmen. Please, Lourdes, maaari kong ibalik ang lahat. Maaari kong bayaran ka. Huwag mong gawin ito sa akin. Tiningnan ko siya ng direkta sa mata. Carmen, sa loob ng 10 taon, tinatrato mo ako na parang hindi nakikita. Hinamak mo ako sa harap ng mga panauhin. Ginawa mo akong parang walang silbing pabigat sa sarili kong tahanan. Sa loob ng 2 taon, nanakaw ka sa akin habang pinaniwala mo ako na nawawala ang aking memorya. At ngayong dumating na ang konsekwensya, gusto mong magkaroon ako ng awa sa iyo. Ngunit hindi ko naisip na ganito kaseryoso. Hindi ko naisip na mayroon kang ganitong mahahalagang bagay. Kung nalaman kong may mahahalagang bagay ako, ano ang mas nanakaw mo sa akin? Pinahintulutan ko siyang iproseso ang tanong na iyon sandali. Carmen, ang problema ay hindi mo alam ang halaga ng ninakaw mo. Ang problema ay nanakaw ka sa akin. Ang problema ay nasa loob ng 1 dekada, tinatrato mo ako na parang basura. Lumapit si Francisco sa detective. Detective Gonzales, gusto rin namin magsampa ng charges para sa iba pang na dokumento na pagnanakaw. Mayroon kaming sapat na ebidensya upang iproseso ang hindi bababa sa 12 karagdagang kaso ng pagnanakaw. Tumango ang detective. Naiintindihan, Ginang Carmen. Ikaw ay under arrest para sa grand larceny sa unang antas, maraming bilang ng petty theft, at pandaraya. May karapatan kang manahimik. Habang binabasa ng detective kay Carmen ang kanyang Miranda rights, tiningnan ko ang aking anak na si Luis. Siya ay nakatayo roon na pinanonood ang kanyang asawa na opisyal na inaaresto. Sa wakas na naiintindihan na ang babaeng kanyang pinakasalan ay isang kriminal na nagsasamantala sa kanyang sariling ina ng maraming taon. Nanay, sabi niya ng may sirang tinig. Ako ay hindi alam ang alinman nito. Kailangan mong maniwala sa akin. Luis, sumagot ako. Marahil hindi mo alam ang mga pagnanakaw. Ngunit alam mo kung paano ako tinatrato ni Carmen. Nakita mo ang bawat kahihiyan, bawat insulto, bawat sandali. Ginawa niya akong parang estranghero sa sarili kong tahanan. At wala kang sinabi. Ibaba ni Luis ang kanyang ulo, hindi makatingin sa akin sa mata. Alam niyang tama ako. Sa loob ng 10 taon, siya ay naging tahimik na kasabwat sa pagtrato ng kanyang asawa sa akin. At pinili niya ang madaling landas na walang sabihin. Hindi harapin, hindi ipagtanggol ang sarili niyang ina. Ngayong lumabas na ang katotohanan, sa wakas naiintindihan niya ang presyo ng kanyang katahimikan. Nanay, mumog niya, akala ko kayong dalawa ay sa wakas makakahanap ng paraan upang magkasundo. Akala ko kung hindi ako makikialam, maayos ang mga bagay ng mag-isa. Ang mga bagay ay hindi maayos ng mag-isa. Luis, sumagot ako. Lalo na kapag ang isang tao ay sistematikong inaabuso ang isa pa. Ang iyong asawa ay hindi lamang walang respeto sa akin sa loob ng 1 dekada. Nanakaw siya sa akin, nagmanipula sa akin, at naglano na nakawin pa. At inakala mong maayos iyon ng mag-isa. Habang nagsasalita ako kay Luis, nakikita ko na ilang panauhin mula sa charity gala ay nagre-record ng tanawin gamit ang kanilang mga telepono. Ang kwento ng milyonaryong matandang ina na nahuli ang kanyang magnanakaw na manugang na may 150 milyong singsing ay magpapalibot sa social media bago matapos ang gabi. Para kay Carmen,
na bumuo ng buong social identity niya sa paligid ng kanyang imahe bilang marangya at respetadong asawa. Ito ay mas masahol pa sa bilangguan. Tinapos ni Detective Gonzales ang pagbasa ng Miranda rights at sinimulang samahan si Carmen patungo sa exit. Ngunit bago nila maabot ang pinto, lumingon si Carmen sa akin ng may ekspresyon na hindi ko pa nakikita noon. Purong desperadong galit. Lourdes, hindi mo naiintindihan kung ano ang kakagawa mo lamang. Sigaw niya sa akin. Nasira ang aking buhay. Ang aking mga kaibigan, ang aking reputasyon, lahat ay nawasak. At bakit? Para sa isang tangang singsing na hindi mo man lang sinusuot. Hindi, sumagot ako ng mahinahon. Para sa 10 taon ng mga pagnanakaw, kahihiyan, at maltreatment, ang singsing ngayon ay simpleng huling patak. Ngunit binigyan kita ng pamilya, patuloy niyang sigaw. Binigyan kita ng mga apo na hindi mo kailanman nagkaroon. Kami ni Luis ay binigyan ka ng layunin sa iyong katandaan. Iyon ang pinakawalang saysay na pahayag na narinig ko sa maraming taon. Carmen, hindi mo ako binigyan ng pamilya. Ginawa mong estranghero ang aking pamilya na tinatrato ako na parang pabigat. At tungkol sa mga apo, kayong dalawa ay nagdesisyon na huwag magkaanak, naalala mo. Sabi mo ang mga bata ay masisira ang iyong figura at makakaistorbo sa iyong karera. Si Luis ay mukhang lalong hindi komportable sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa. Sa tingin ko ay sa wakas nakikita niya si Carmen gaya ng talaga siya. Mapanlinlang, makasarili, at ganap na handang magsinungaling kapag dumating na ang konsekwensya ng kanyang mga aksyon. Lourdes! Sigaw ni Carmen habang sinusubukan ng detective na paandarin siya. Kung itutuloy mo ito, mawawala sa iyo ang iyong anak magpakailanman. Hindi ka kailanman patawarin ni Luis sa pagsira sa kanyang kasal. Tiningnan ko si Luis. Siya ay nakatayo roon na pinanonood ang kanyang asawa na gumagawa ng mga banta, habang siya ay inaaresto dahil sa pagnanakaw mula sa kanyang sariling ina. Luis, sabi ko, ganyan ba ang iyong nararamdaman? Sa tingin mo ba na sinira ko ang iyong kasal? Si Luis ay nanahimik ng mahabang sandali. Pinoproseso ang lahat na kanyang nadiskubre sa huling 2 oras. Ang kanyang asawa ay hindi ang marangyang at sopistikadong babae na inakala niyang nakuha niya. Siya ay isang magnanakaw na nagsasamantala sa kanyang matandang ina ng maraming taon, habang nagmamanipula sa kanya na maniwala na ang pagkalimot ng kanyang ina ay tanda ng katandaan. Hindi, nanay, sabi niya sa wakas. Ang aking kasal ay nasira sa sandaling nagdesisyon si Carmen na nakawin sa iyo sa unang pagkakataon. Hindi ko lang na-realize hanggang ngayon. Si Carmen ay walang masabi sa unang pagkakataon. Umaasa siya kay Luis na sisihin ako sa kanyang mga problema, gaya ng ginawa niya ng maraming beses noon. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ebidensya ay masyadong malinaw at ang mga kasinungalingan ay masyadong halata. Pagkatapos na dalhin si Carmen, ibinigay sa akin ni Pablo ang isang karagdagang folder. Ginang Lourdes, may iba pang kailangan mong malaman. Sa aming investigasyon, nadiskubre namin na si Carmen ay nakikipag-ugnayan sa isang abogado na espesyalista sa testamento at pamana. Maliwanag na nagre-research siya ng legal na paraan upang hamunin ang testamento ng iyong asawa kung ikaw ay mamatay. Si Luis ay mukhang lalong may sakit. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ipinaliwanag ni Francisco na ang iyong asawa ay hindi lamang nananakaw sa kanyang ina sa kasalukuyan. Nagpaplano siya para sa hinaharap, nag-iimbestiga kung paano kontrolin ang buong pamana. Kapag namatay ang kanyang ina, idinagdag ni Pablo, mayroon kaming mga email sa pagitan ni Carmen at abogadong ito na nag-uusap tungkol sa posibilidad na ideklara ang iyong ina na mentally incompetent. Ang plano ay ipakita na mayroon kang dementya at sa makatuwid ay kulang sa legal na kapasidad upang pamahalaan ang iyong pananalapi o ari-arian. Lumamig ang aking dugo. Nagpaplano siyang ideklara akong mentally incompetent. Patuloy ni Pablo. Sa isa sa mga email, binanggit ni Carmen na madalas kang mawala ng mga bagay at na maaari itong gamitin bilang ebidensya ng mental decline. Siyempre, ngayon alam natin na hindi ka nawawala ng mga bagay. Siya ay nananakaw sa mga iyon. Si Luis ay umupo ng mabigat sa isang upuan sa lobby. Diyos ko, mumog niya. Siya ay nagpaplano na nakawin ang lahat mula sa iyo. Hindi lamang iyon, idinagdag ni Francisco. Nadiskubre rin namin na siya ay nagpupumilit kay Luis na kumbinsihin ka na lumipat sa retirement home. Kapag na-institutionalize ka na, mas madali nang makakuha ng court order na ideklara kang mentally incompetent. Naalala ko ang lahat ng usapan kung saan subli na sinasabi ni Carmen na ako ay masyadong matanda upang mabuhay mag-isa, na kailangan ko ng propesyonal na pangangalaga, na ako ay magiging mas masaya sa isang lugar na dinisenyo
para sa mga taong aking edad. Ito ay hindi tunay na pag-aalala. Ito ay isang kalkuladong estratehiya upang sakupin ang aking kayamanan. Ginang Lourdes. Sabi ni Pablo, ang iyong manugang ay mas mapanganib kaysa sa una nating inakala. Hindi tayo pinag-usapan ang isang babae na impulsively na kumuha ng ilang alahas. Pinag-usapan natin ang isang taong nag-develop ng long-term na plano upang nakawin ang iyong buong pamana at ay deklara kang mentally incompetent upang legal na bigyang katwiran ito. Itinaas ni Luis ang kanyang ulo at tiningnan ako ng may luha sa mata. Nanay, ako ay hindi kailanman naghinala ng alinman nito. Nang banggitin ni Carmen ang retirement home, akala ko ito ay dahil talagang nag-alala siya sa iyong kapakanan. Luis, sabi ko, umuupo sa tabi niya, ang iyong asawa ay nagmanipula sa iyo gaya ng kanyang nagmanipula sa akin. Alam niya eksakto kung ano ang sasabihin, upang maniwala ka na mabuti ang kanyang intensyon. Isinara ni Francisco ang kanyang folder, at tiningnan ako ng seryoso. Lourdes, sa lahat ng ebidensyang ito, ang district attorney ay marahil mag-offer kay Carmen ng plea bargain. Depende sa kung paano natin hawakan ito. Maari siyang harapin ng sa pagitan ng 5 at 15 taon sa bilangguan. At ano naman ang tungkol sa pera na kanyang ninakaw na? Tanong ko, karamihan sa mga piraso na kanyang binenta ay binili ng pribadong mga kolektor. Ipinaliwanag ni Pablo. Makakapag-track at mabawi namin ang humigit kumulang 60% ng ninakaw na halaga. Ang natitira ay marahil ginastos na sa kanyang marangyang pamumuhay. Bumuntong hininga ng malalim si Luis. Nanay, ano ang mangyayari ngayon? Ano ang mangyayari sa akin? Ano ang mangyayari sa ating pamilya? Ito ay isang mabuting tanong. Sa loob ng 2 oras, ang aking pamilya ay ganap na nabago. Ang aking manugang ay inaresto at haharap sa maraming taon sa bilangguan. Ang aking anak ay sa wakas naiintindihan na siya ay nakaasawa ng isang kriminal na naglano na nakawin ang lahat mula sa akin. At ako, ang matandang babae na hindi nakikita sa loob ng 10 taon, ay biglang sentro ng pansin. Luis, sabi ko, hawak ang kanyang kamay. Ano ang mangyayari ngayon ay kailangan mong desisyunan kung anong uri ng lalaki ang gusto mong maging. Sa loob ng 10 taon, ikaw ay naging tahimik na kasabwat sa maltreatment ng iyong asawa sa akin. Ngayon alam mo na ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga siya. Ang tanong ay, ano ang iyong gagawin sa impormasyong iyon? Nanay, gusto kong itama ang mga bagay sa iyo. Gusto kong magbayad para sa lahat ng taon na hindi kita ipinagtanggol. Ang pagbabayad ay hindi tungkol sa pera, Luis. Ito ay tungkol sa respeto. Ito ay tungkol sa hindi na muling pagpayag na tratuhin ako ng sinuman parang hindi nakikita sa sarili kong tahanan. Tumango si Luis. Ako ay maaring manatili sa iyo ngayong gabi. Hindi ko gustong mag-isa sa bahay pagkatapos ng lahat ng ito. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, ang aking anak ay humihingi ng isang bagay mula sa akin sa halip na hilingin na ako ang mag-adjust sa mga pangangailangan ng kanyang asawa. Siyempre, maaari kang manatili, Luis. Ngunit bukas kailangan nating mag-usap ng seryoso tungkol sa kung paano tayo magre-rebuild ng ating relasyon. Habang umalis kami sa hotel, nakikita ko na ang kwento ay lumalabas na sa lokal na balita. Milyonaryong matandang ina na huli ang magnanakaw na manugang na may 150 milyong singsing. Sa susunod na araw, ang buong lungsod ay malalaman na si Lourdes, ang hindi nakikitang matandang babae, ay lumabas na isang babae na may higit na kapangyarihan kaysa sa inakala ng sinuman. Kinabukasan, nagising ako na may ibang pakiramdam. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, nagising ako sa sarili kong bahay nang hindi nararamdaman na intruder sa sarili kong tahanan. Si Luis ay natulog sa kanyang lumang silid, at nang bumaba ako para sa almusal, nakita ko siyang nasa kusina na gumagawa ng kape. Ito ay ang unang pagkakataon sa isang dekada na may gumawa ng isang bagay para sa akin sa sarili kong kusina sa halip na asahan na ako ang magsisilbi sa lahat. Magandang umaga, nanay, sabi niya. At may ibang bagay sa kanyang tinig. Respeto. Isang tahimik na paumanhin sa bawat salita. Magandang umaga, anak. Umupo ako sa mesa kung saan ako nag-almusal kasama si Mario sa loob ng 40 taon. Ang mesa kung saan ginawa akong parang hindi inaasahang panauhin ni Carmen ng matagal. Inilagay ni Luis ang isang tasa ng kape sa harap ko at umupo sa kabilang panig. Nanay, hindi ako makatulog kagabi. Iniisip ko ang lahat ng pagkakataon na tinatrato ka ni Carmen ng masama at wala akong sinabi. Naalala ko ang lahat ng pagkakataon na binanggit mo na hindi mo makita ang isang bagay at inakala kong iyon ay iyong memorya. Luis, pinutol ko ng mahina. Hindi mo kailangang pausahan ang sarili mo
dahil sa pagiging manipulahin. Si Carmen ay napakatalino. Alam niya eksakto kung paano ipresenta ang mga bagay upang mukhang nag-alala siya sa aking kapakanan habang nananakaw siya sa akin. Ngunit ako ang iyong anak. Dapat ako ay nasa iyong panig. Dapat kong nakita ang mga palatandaan. Kumuha ako ng isang higop ng kape at tiningnan siya ng direkta. Ang mahalaga ngayon ay kung ano ang iyong gagawin sa hinaharap. Ang tanong ay, susubukan mo bang iligtas ang iyong kasal sa isang babae na naglano na nakawin ang lahat mula sa akin at ay deklara akong mentally incompetent? Si Luis ay nanahimik ng mahabang sandali. Nakita ko ang internal na pakikibaka sa kanyang mukha. Siya ay nakaasawa kay Carmen ng 10 taon. Sa kabila ng lahat na kanyang nadiskubre, siya pa rin ang kanyang asawa. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono. Ito ay si Francisco. Lourdes, may mahalagang balita ako. Gusto ng district attorney na makipagkita sa iyo ngayong umaga. Maliwanag na ang kaso ni Carmen ay mas malaki kaysa sa una nating inakala. Mas malaki pa ano? Sinuri nila ang kanyang bahay kagabi at nakita ang isang lihim na silid sa basement. Lourdes, ang iyong manugang ay hindi lamang nananakaw sa iyo. Siya ay nagpapatakbo ng isang antigong pagnanakaw at resal operation na kinabibilangan ng ilang mayayamang pamilya sa lungsod. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ano ang iyong ibig sabihin? Nakita nila ang higit sa 50 piraso ng likhang sining at alahas na hindi sa kanya o kay Luis. Maliwanag na ginagamit niya ang kanyang access sa mataas na lipunan na social events upang tukuyin ang mga target at pagkatapos ay organisahin ang mas komplikadong pagnanakaw. Ang iyong bahay ay hindi lamang ang kanyang target. Ito ay kanyang base ng operasyon. Si Luis ay namutla. Sinasabi mo ba na ang aming bahay ay naging sentro ng isang kriminal na operasyon ng maraming taon? Patuloy ni Francisco. May higit pa. Nakita nila ang liham na nagpapahiwatig na si Carmen ay nagbebenta ng impormasyon sa propesyonal na mga magnanakaw. Plano ng bahay, schedule ng pamilya, impormasyon tungkol sa security system. Ang Yenny ay kasali na ngayon dahil maliwanag na ang operasyon na ito ay lumalampas sa hangganan ng rehiyon. Hindi ako makapaniwala sa aking naririnig. Ang babaeng nakikihati sa aking mesa ng 10 taon, na natutulog sa ilalim ng aking bubong, na kumakain ng aking pagkain, ay hindi lamang nananakaw sa akin. Siya ay nagpapatakbo ng kriminal na negosyo mula sa sarili kong tahanan. Francisco, ano ang ibig sabihin nito para kay Luis? Maaari ba siyang ituring na kasabwat? Ang Yenny ay gugustuhin na tanungin siya. Siyempre. Ngunit sa ngayon ang lahat ng ebidensya ay nagmumungkahi na si Luis ay walang kalaman sa kriminal na aktibidad ng kanyang asawa. Siya ay napakaingat upang ilayo siya sa kanyang operasyon. Pagkatapos ibaba, si Luis at ako ay umupo ng tahimik. Ang aking bahay, ang tahanan na itinayo namin ni Mario ng may labis na pag-ibig, ay nilabag sa mga paraan na kakasimula ko lamang naunawain. Nanay, sabi ni Luis sa wakas, paano posible na nakaasawa ako ng isang kriminal ng 10 taon at hindi ko ito na-realize? Dahil gusto niyang hindi mo ito ma-realize, sumagot ako. Luis, ang mga taong tulad ni Carmen ay eksperto sa pag-compartmentalize ng kanilang buhay. Sa iyo, siya ay ang marangyang asawa na sumasama sa iyo sa social events. Sa akin, siya ay ang manugang na patuloy na humahamak sa akin. Sa kanyang mga biktima, siya ay ang magnanakaw na nagpaplano ng mga nakawan. Pinanatili niyang ganap na hiwalay ang bawat aspeto ng kanyang buhay. Isang oras pagkatapos, dumating si Francisco na kasama ang 2 ahente ng Yenny. Si Ahente Carla Bautista at Ahente Miguel Santos ay nagpakilala at ipinaliwanag na ang kaso ni Carmen ay bahagi na ngayon ng federal na investigasyon sa isang ring ng pagnanakaw ng likhang sining at antigong bagay na nagpapatakbo ng maraming taon. Ginang Lourdes, sabi ni Ahente Bautista, naniniwala kami na ang iyong manugang ay ginagamit ang iyong bahay bilang command center nang hindi bababa sa 3 taon. Natukoy namin ang koneksyon sa mga pagnanakaw sa 6 na iba't ibang rehiyon. Idinagdag ni Ahente Santos, ang nagpapahanga sa kasong ito ay na nag-develop si Carmen ng napakasophistikadong pamamaraan. Sa halip na simpleng pagnakaw sa random na mga bahay, siya ay nagkultivete ng social relationships sa mayayamang pamilya. Nag-aral ng kanilang mga tahanan sa panahon ng social events, at pagkatapos ay ibinenta ang impormasyong iyon sa propesyonal na mga magnanakaw. Ngunit paano niya nagawang panatilihing lihim ang lahat ng ito? Tanong ni Luis. Ang iyong asawa ay napakatalino, ipinaliwanag ni Ahente Bautista. Hindi siya kailanman direktang sumali sa pisikal na mga nakawan. Ang kanyang role ay bilang taga-kolekta ng impormasyon at fasilitator. Siya ay dumadalo sa charity events, marangyang hapunan, pagbubukas ng art gallery,
at nagme-memorize ng mga detalye tungkol sa iba pang pamilyang tahanan at ari-arian. Ipinakita ni Ahente Santos ang isang folder na puno ng mga larawan. Nakita namin ang daan-daang larawan na lihim niyang kinuha sa panahon ng social events. Mga larawan ng painting, sculpture, alahas na isinusuot ng iba pang mga babae. Kahit mga larawan ng security system at layout ng bahay. Tiningnan ko ang mga larawan at nakilala ang maraming bahay. Iyon ay mga tahanan ng mga pamilya na kilala ko. Mga babae na nakikipag-ugnayan ako sa charity events ng maraming taon. Ahente Bautista, tanong ko, ibig sabihin ba nito na iba pang mga pamilya ay nabiktima rin ni Carmen? Hindi bababa sa 12 pamilya na natukoy namin sa ngayon. Ang kabuuang halaga ng mga pagnanakaw na nakakonekta namin sa kanyang operasyon ay lumalampas sa 100 milyon. Si Luis ay mukhang ganap na nawasak. Ahente Santos, ano ang mangyayari sa akin? Sa tingin ba nila na bahagi ako nito? Ginoong. Luis, sinuri namin ang iyong financial records, iyong komunikasyon, iyong pattern ng aktibidad. Walang ebidensya na may kalaman ka o partisipasyon sa kriminal na aktibidad ng iyong asawa. Gayunpaman, kailangan naming buong kooperasyon mo sa aming investigasyon. Tiningnan ako ng direkta ni Ahente Bautista. Ginang Lourdes, may iba pa ba kayong kailangang malaman? Nang inaresto namin si Carmen kagabi, kaagad siyang nagsimulang makipagnegosasyon. Siya ay nag-offer ng impormasyon tungkol sa buong kanyang kriminal na network bilang kapalit ng reduced sentence. Anong uri ng impormasyon? Mga pangalan ng lahat ng kanyang kasabwat, detalye tungkol sa hindi pa nalulutas na mga nakawan, lokasyon kung saan nakatago ang ninakaw na mga piraso. Siya ay handang ibigay ang buong organisasyon niya upang maiwasan ang 20 taon sa bilangguan. Sumandal si Francisco. At ano ang ibig sabihin nito para kay Lourdes? Gaano katagal maaring makulong si Carmen kung siya ay makikipagtulungan? Kung ang kanyang testimonya ay makakatulong sa paglutas ng lahat ng kaugnay na kaso at humantong sa pag-aresto ng iba pang miyembro ng network, maaari siyang harapin ng sa pagitan ng 5 at 8 taon sa halip na 20 hanggang 25. Bumuntong hininga ng malalim si Luis. Kaya kahit ngayon, kahit tagatapos inaresto, si Carmen ay nakakahanap ng paraan upang manipulahin ang sistem para sa kanyang kapakinabangan. Ganyan gumagana ang matatalinong kriminal. Ipinaliwanag ni Ahente Santos, lagi silang may escape plan. Pagkatapos umalis ang mga ahente ng Yeni, umupo ako sa aking sala na sinusubukang iproseso ang lahat na aking natutunan. Ang aking bahay ay naging sentro ng kriminal na operasyon ng maraming taon. Ang babaeng ginawa akong hindi nakikita ay ginagamit ang aking tahanan upang maglano ng mga krimen laban sa iba pang pamilya na tulad ko. Nanay, sabi ni Luis, umuupo sa tabi ko. Paano tayo makakaahon dito? Paano ko ay rebuild ang aking buhay pagkatapos madiskubre na nakaasawa ako ng kriminal ng 10 taon? Tiningnan ko ang aking anak, ang 40 taong gulang na lalaking biglang mukhang nawawalang bata. Luis, ang iyong gagawin ay pareho ng gagawin ko. Magdedesisyon ka na hindi mo hahayaan si Carmen na tukuyin ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Nagsinungaling siya sa iyo. Nanakaw siya sa akin at ginamit niya ang ating pamilya para sa kanyang sariling kriminal na layunin. Ngunit ngayong alam natin ang katotohanan, may kapangyarihan tayong desisyunan kung ano ang gagawin sa impormasyong iyon. At ano ang gusto mo gawin, nanay? Ngumiti ako. Nararamdaman ang isang lakas na hindi ko naranasan sa maraming taon. Anak, ipapakita ko sa mundo kung sino talaga si Lourdes. At sisiguraduhin ko na walang ibang pamilya ang dadaan sa ating dinanas. Ang sumunod na mga araw ay isang whirlwind ng aktibidad na ganap na nagbago ng aking buhay. Inorganisa ni Francisco ang isang press conference kung saan ako ay lilitaw bilang pangunahing biktima ng kriminal na scam ni Carmen. Ngunit din bilang ang babae na nagawang unmask ang buong operasyon. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, ako ay magiging sentro ng pansin para sa tamang dahilan. Sa umaga ng press conference, nagising ako na maaga at nagbihis ng aking pinakamahusay na emerald green na damit. Ang isa na binili ko para sa aking wedding anniversary kasama si Mario. Ngunit hindi kailanman sinuot dahil si Carmen ay laging may sarkastikong komento tungkol sa aking lumang estilo na damit. Isinuot ko ang natitirang alahas mula sa aking koleksyon, ang mga piraso na hindi nagawang nakawin ni Carmen. At sa unang pagkakataon sa isang dekada, naramdaman kong ang marangya at makapangyarihang babae na talaga ako. Tinulungan ako ni Luis na makarating sa building kung saan gaganapin ang conference. Nanay, sabi niya habang papasok kami, ipinagmamalaki kita. Alam kong terrible ang mga araw na ito. Ngunit ang paraan na iyong hinawakan ang lahat ng ito. Si tatay ay ipagmamalaki rin.
Ang silid ay puno ng mga journalist, television kamera, at mga mausisang nanonood na dumating upang marinig ang kwento ng milyonaryong matandang ina na nahuli ang kanyang kriminal na manugang. Nang pumasok ako sa silid, naramdaman ko ang lahat ng mata na lumingon sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nila ako tinitingnan ng may awa o pagmamaliit. Tinitingnan nila ako ng may respeto, curiosity, kahit paghanga. Lumapit si Francisco sa podium una. Magandang umaga. Ang aking pangalan ay Francisco Mendoza at kinakatawan ko si Ginang Lourdes, 71 taong gulang, na hindi lamang biktima ng kriminal na scam na pinapatakbo ng kanyang sariling manugang, ngunit din ay instrumental sa pag-unmask ng isang death ring na nagpapatakbo ng maraming taon. Pagkatapos ay inanyayahan niya akong magsalita. Habang lumalapit ako sa mikropono, naramdaman ko ang isang kakaibang kalmado. Sa loob ng 10 taon, ako ay nasilensya, hindi pinansin, tinatrato na parang walang halaga ang aking mga salita. Ngayon, 12 ng tao ang naghihintay upang marinig ang aking sasabihin. Ang aking pangalan ay Lourdes, sinimulan ko. At sa nakalipas na 10 taon, ako ay biktima ng psychological abuse at sistematikong pagnanakaw ng aking manugang na si Carmen. Ngunit ang gusto kong maunawaan ninyo ay na ito ay hindi lamang aking kwento. Ito ay ang kwento ng maraming matatandang tao na nabibiktima ng mga miyembro ng pamilya na nakikita sila bilang madaling target. Patuloy akong nagkwento ng aking kwento, ngunit hindi bilang isang nakakaawang biktima. Ikinuwento ko ito bilang isang babae na lumaban, na nag-ingat ng mahahalagang lihim hanggang sa tamang sandali, at nasa wakas nakahanap ng paraan upang makamit ang hustisya. Inakala ni Carmen na ako ay isang matandang babae na hindi mapapansin ang kanyang mga krimen, sabi ko. Ngunit ang hindi niya alam ay natinuruan ako ng aking yumaong asawa na maging mapagmasid, mapagpasensya, at estratehiko. Nang maghinala ako na may mali, hindi ako direktang humarap. Nag-imbestiga ako, nangolekta ng ebidensya, at naghintay para sa perpektong sandali upang kumilos. Isang journalist ang nagtaas ng kamay. Ginang Lourdes, bakit ka naghintay ng matagal upang kumilos? Bakit hindi mo i-report ang mga pagnanakaw ng magsimula? Dahil kailangan ko ng sapat na ebidensya upang tiyakin na hindi makakapagmanipula si Carmen ng sitwasyon. Sumagot ako, ang mga taong tulad ng aking manugang ay eksperto sa pagpapakita na sila ang biktima. Kung kumilos ako ng masyadong maaga na may hindi sapat na ebidensya, makakahanap siya ng paraan upang kumbinsihin ang lahat na ako ay isang nalilitong matandang babae na gumagawa ng mga kwento. Isa pang journalist ang nagtanong kung ano ang aking pakiramdam na alam na ang aking bahay ay ginamit bilang command center para sa kriminal na network. Nararamdaman kong nagdaksil, syempre, ngunit nararamdaman ko rin ang kapangyarihan dahil sa huli. Ako ang nagbigay wakas sa kriminal na operasyon na iyon. Ito ay aking report na humantong sa mga pag-aresto. Ito ay aking ebidensya na nagunmask ng buong network. Pagkatapos ng press conference, nagsimulang mangyari ang isang extraordinary na bagay. Ang aking telepono ay hindi tumitigil sa pagtunog. Mga journalist mula sa buong bansa ay gustong mag-interview sa akin. Mga producer ng dokumentary ay gustong ikwento ang aking kwento. Ngunit ang mga tawag na pinakanakakaantig sa akin ay mula sa iba pang matatandang babae na nakakita ng balita at nakilala ang mga elemento ng aking kwento sa kanilang sariling buhay. Isang babae na nagngangalang Diana ang tumawag sa akin ng umiiyak. Lourdes, nakita ko ang iyong interview sa telebisyon. At sa tingin ko ang aking manugang na lalaki ay nananakaw sa akin. Ang aking alahas ay nawawala. Ngunit sinasabi ng aking anak na normal para sa mga matatanda na mawala ang mga bagay. Pagkatapos makinig sa iyo, narealize ko na baka hindi ako nawawala ang aking memorya. Isa pang babae, Gloria, ang nagsabi sa akin na ang kanyang manugang ay nagpupumilit sa kanya na pirmahan ang mga dokumento na hindi niya lubos na naiintindihan. Pagkatapos makita ang iyong kwento, narealize ko na kailangan kong kumuha ng sarili kong abogado. Hindi umaasa sa abogado na inirerekomenda ng aking manugang. Ang mga usapang ito ay nagpaunawa sa akin na ang aking karanasan kay Carmen ay hindi natatangi. May libu-libong matatandang tao na nabibiktima ng mga miyembro ng pamilya na inaabuso ang kanilang tiwala at marami sa kanila ay kulang sa resources o kaalaman upang ipagtanggol ang sarili. Gabing iyon, si Luis at ako ay nagkaroon ng mahaba at mahirap na usapan tungkol sa aming hinaharap. Nanay, sabi niya, nagdesisyon akong mag-divorce kay Carmen. Hindi ko maaaring ipagpatuloy na maging asawa ng isang taong nagsaktan ka ng ganito at lumabas na kriminal. Sigurado ka ba, anak? Ito ay isang napakalaking desisyon. Lubos na sigurado.
Sa loob ng 10 taon, pinili ko si Carmen kaysa sa iyo. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng aking buhay. Hindi ko gagawin muli ang parehong pagkakamali. 3 araw pagkatapos, natanggap ko ang isang hindi inaasahang tawag. Ito ay isang television producer na nagngangalang Pedro na nakakita ng aking press conference. Ginang Lourdes, gusto kong magpropose ng isang bagay sa iyo. Naisip mo ba na magkaroon ng sarili mong show kung saan tinutulungan mo ang iba pang matatandang tao na maaring nabibiktima ng mga miyembro ng pamilya? Ang ideya ay nakaintriga sa akin. Anong uri ng show? Isang show kung saan maaring tawagan ng mga tao upang ikwento ang kanilang mga kwento at kung saan maaari kang magbigay ng payo batay sa iyong karanasan. Maaari rin tayong magkaroon ng mga legal na eksperto at psychologist upang tumulong. Tatawagin natin itong karunungan ni Lourdes o katulad nito. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, may nag-offer sa akin ng platform upang gamitin ang aking karanasan at kaalaman upang tumulong sa iba. Sa loob ng 71 taon, ako ay naging tapat na asawa, sakripisyong ina, hindi nakikitang biyenan. Ngayon ay may pagkakataon akong maging higit pa, isang tagapagdanggol, tagapagturo, boses para sa mga taong nasilensya tulad ko. Pedro, sabi ko, interesado ako sa iyong proposal. Ngunit may ilang kondisyon ako. Gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog sa aking bahay, sa unang pagkakataon sa maraming taon, nang hindi nararamdaman na intruder sa sarili kong tahanan, naisip ko ang lahat na nagbago. 1 linggo na ang nakalipas, ako ay ang hindi nakikitang matandang babae, na lahat ay hindi pinapansin. Ngayon, ako ay isang pampublikong figura na ang kwento ay nagbigay inspirasyon sa daan-daang tao upang suriin ang kanilang sariling sitwasyon ng pamilya. Ang aking telepono ay nag-vibrate ng may text message. Ito ay mula kay Francisco Lourdes. Kakakuha ko lamang ng balita mula sa Yenny. Salamat sa iyong kaso at ang impormasyon na ibinibigay ni Carmen. Nagawa nilang arestuhin ang 6 pang miyembro ng kriminal na network. Ang iyong katapangan ay hindi lamang nagligtas sa iyo. Nagligtas ito ng maraming iba pang pamilya mula sa pagiging biktima. Ngumiti ako habang pinapatay ang ilaw. Si Carmen ay gumugol ng 10 taon na sinusubukang gawing hindi nakikita ako. Nakumbinsihin akong walang halaga ako. Na ako ay masyadong matanda at walang silbi upang maging mahalaga. Ngunit sa huli, ito ay ang aking lakas, aking pasensya, at aking katalinuhan na nagbigay wakas sa kanyang reign of terror. Ang walang silbing matandang babae ay lumabas na mas makapangyarihan kaysa sa inakala ng sinuman. 2 linggo pagkatapos ng press conference, ang aking buhay ay nagbago sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Ang show na karunungan ni Lourdes ay naging national phenomenon. Araw-araw kami ay tumatanggap ng daan-daang tawag mula sa matatandang tao na sa wakas ay nakahanap ng katapangan upang ikwento ang kanilang mga kwento ng family abuse at pagnanakaw. Opisyal na itinatag ni Francisco ang Lourdes Foundation para sa proteksyon ng mga matatanda na may initial donation na 10 milyon mula sa aking lihim na pamana. Ito ay ironic. Ang pera na naglano na nakawin sa akin ni Carmen ay ginagamit ngayon upang protektahan ang iba pang tao mula sa mga kriminal tulad niya. Ngunit ang tunay na kasiyahan ay dumating nang tawagan ako ni Pablo, ang aking private detective, ng may extraordinary na balita. Lourdes, ang testimonya ni Carmen ay mas mahalaga kaysa sa inaasahan namin. Nagawa ng Yenny na arestuhin ang buong kriminal na network, 15 tao sa kabuuan, kabilang ang propesyonal na mga magnanakaw, ang mga korrupt na appraiser na nagpepeke ng halaga, at ang mga dealer ng likhang sining na bumibili na ninakaw na mga piraso. At ano ang mangyayari kay Carmen? Tanong ko. Narito ang kawili-wiling bahagi. Sa kabila ng kanyang kooperasyon, nagdesisyon ang hukom na ang kanyang mga krimen ay masyadong malawak para sa reduced sentence. Siya ay magsisilbi ng 12 taon sa federal prison. At kapag siya ay lumabas, kailangan niyang bayaran ang buong restitution sa lahat ng biktima. 12 taon. Si Carmen, na gumugol ng 1 dekada na ginagawa akong hindi nakikita, ay ngayon ang mawawala ng higit sa 1 dekada. Ngunit hindi doon nagtatapos ang kwento. Sa parehong hapon, natanggap ko ang isang tawag na ganap na nagulat sa akin. Lourdes, ito ay si Carmen. Bumilis ang tibok ng aking puso. Paano ka tumatawag mula sa bilangguan? Pinahintulutan nila akong gumawa ng tawag. Lourdes, kailangan kong makipag-usap sa iyo. Ito ay mahalaga. Sa loob ng 10 taon, iniiwasan ko ang direktang konfrontasyon kay Carmen. Ngunit ngayon, sa lahat ng katotohanan na nalantad at siya sa bilangguan, sa wakas may katapangan akong makinig sa kanyang sasabihin. Magsalita, Carmen. May mahabang katahimikan, at pagkatapos ay narinig ko ang isang bagay na hindi ko pa narinig noon.
Si Carmen na umiiyak. Hindi ang mapanlinlang na luha na ginamit niya nang inaresto siya, kundi isang tunay, desperadong hikbi. Lourdes, ako ay kailangang malaman mo ang isang bagay. Nang simulan kong nakawin sa iyo, talagang inakala kong walang halaga ang iyong mga gamit. Ngunit pagkatapos nang ma-realize ko na may halaga sila, hindi ko mapigilan. Ito ay parang adiksyon. At iyon ba ang supposed to justify ang 10 taon ng mga kahihiyan at pagnanakaw? Hindi ito nagbibigay katwiran. Ngunit kailangan kong maunawaan mo na hindi ko kailanman nagplano na umabot sa ganito. Sa una, kinuha ko lamang ang isang maliit na brooch dahil kailangan namin ng pera para sa bakasyon na gusto ni Luis. Nang ibenta ko ito, at walang nakapansin, kinuha ko ang isa pa at pagkatapos isa pa. Pinakinggan ko ng tahimik habang patuloy ang confession ni Carmen. Lourdes, ang katotohanan ay lagi kitang ininggit. Mayroon kang magandang bahay na ito. Mayroon kang respeto ni Mario. Mayroon kang buhay na gusto ko. At nang pumasok ako sa pamilyang ito, inaasahan kong tratuhin ako na parang reyna. Ngunit ikaw pa rin ang matriarch. Ako ay simpleng asawa ng anak. Kaya nagdesisyon kang gawin akong kaaway. Iyon eksakto ang ginawa ko. At habang lalong hinahamak kita, lalong naramdaman kong makapangyarihan. Ito ay parang sa pamamagitan ng pagpapaliit sa iyo. Ako ay lumalaki. Ito ay ang unang pagkakataon sa 10 taon na nagsalita sa akin si Carmen nang may buong katapatan. Carmen, alam mo ba kung ano ang pinakamasakit sa akin sa lahat ng ito? Tanong ko sa kanya, ano? Na sa loob ng 10 taon, talagang sinubukan kong makipag-ugnayan sa iyo. Sinubukan kong isama ka sa mga tradisyon ng pamilya. Turuan ka ng mga recipe ni Mario. Ibahagi sa iyo ang mga alaala ng bahay na ito. At kinuha mo ang lahat ng iyon at ginamit upang saktan ako. Alam ko, mumog niya. Alam ko. At iyon ang pinakamasakit sa akin ngayon. Lourdes, sa bilangguan, may oras akong mag-isip. At narealize ko na sinira ko ang tanging tunay na pamilya na mayroon ako. Ang aking sariling mga magulang ay inabandona ako nang ako ay teenager. Ang iyong pamilya ay ang tanging nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng isang bagay. At sinayang mo ito. Sinira ko ito. At hindi lamang iyon, sinira ko rin si Luis. Tumawag siya sa akin kahapon upang sabihin na nag-file siya ng divorce. Sabi niya na hindi niya maaring ipagpatuloy na maging asawa ng isang taong nagsaktan ng kanyang ina ng ganito. Ito ay totoo. Si Luis ay ganap na transparent sa akin tungkol sa kanyang plano na mag-divorce kay Carmen. Hindi ko maaring ipagpatuloy na magpanggap na maaring iligtas ang aking kasal pagkatapos ng lahat na kanyang ginawa. Sabi niya sa akin. Carmen, sabi ko, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Ano ang gusto mong gawin ko sa impormasyong ito? Hindi ko gusto na gawin mo ang anumang bagay. Gusto ko lamang na malaman mo na na-realize ko kung ano ang nawala ko. Hindi lamang nawala ang aking kalayaan, hindi lamang nawala ang aking kasal, nawala ang pagkakataon na magkaroon ng tunay na pamilya, na magkaroon ng biyenan na tunay na nag-aalala sa akin. Nag-aalala ako sa iyo, Carmen. Sa loob ng maraming taon, talagang sinubukan kong unawain kung bakit mo ako kinamumuhian ng ganito. Hindi kita kinamumuhian. Ininggit kita. At ang inggit na yon ay ginawa akong monster. Ibinaba ko ang telepono. Nararamdaman ang isang kakaibang halo ng emosyon. Naghintay ako ng 10 taon upang marinig si Carmen na umamin sa katotohanan tungkol sa kanyang pag-ugali. Ngunit ngayong sa wakas ay ginawa niya na. Hindi ako nakaramdam ng tagumpay. Nakaramdam ako ng kalungkutan para sa lahat ng nawalang oras. Para sa lahat ng nasayang na pagkakataon na magkaroon ng isang pinag-isang pamilya. Gabing iyon, si Luis ay dumating para sa hapunan kasama ako. Ito ay isang bagay na sinimulan naming gawin ng regular mula nang arestuhin si Carmen. Habang kumakain kami, ikinuwento ko sa kanya ang tawag. Sa tingin mo ba na sincere si Carmen? Tanong niya sa akin. Sa tingin ko ay sa wakas haharapin niya ang realidad ng kanyang mga aksyon. Sumagot ako. Ngunit Luis, ang mahalaga ngayon ay hindi kung sa wakas naiintindihan ni Carmen kung ano ang kanyang nagawang mali. Ang mahalaga ay na matuto tayo mula sa karanasang ito. Ano ang ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin na sa loob ng 10 taon, pinayagan ng ating pamilya ang isang toxic na tao na kontrolin ang buong dynamic ng pamilya. Hindi na ako muling papayag na gawing hindi nakikita ako ng sinuman sa sarili kong tahanan. At umaasa akong hindi mo muling papayagan na maltreatmentin ng sinuman ang mga taong mahal mo. Tumango ng seryoso si Luis. Nanay, natutunan ko ang pinakamahirap na leksyon ng aking buhay. Hindi na ako muling pipili ng superficial na kapayapaan kaysa sa pagtatanggol sa tama. Kinabukasan, natanggap ko ang mas mabuting balita.
Ang Lourdes Foundation ay tumanggap ng anonymous donation na 250 milyon mula sa isang mayayamang pamilya na nailigtas mula sa pagiging biktima. Salamat sa impormasyon na ibinahagi namin sa aming show. Ipinaliwanag sa akin ni Francisco. Lourdes, ang pamilya Peterson ay nanood ng iyong show noong nakaraang linggo. Na-realize ni Ginang Peterson na ang kanyang apo ay nagpapakita ng eksaktong parehong pattern ng pag-ugali gaya ni Carmen. Nagpupumilit sa kanya na pirmahan ang mga dokumento. Nagmumungkahi na lumipat siya sa retirement home, humihiram ng maliit na piraso ng alahas. Salamat sa iyong kwento, kumuha siya ng private detective at nadiskubre na ang kanyang apo ay nagpaplano ng scam na katulad ni Carmen. At nagawa nilang pigilan siya ng buo sa oras. Ang apo ay inaesto na, at nabawi ni Ginang Peterson ang lahat na ninakaw. Sabi niya, ang iyong show ay nagligtas hindi lamang ng kanyang kayamanan, kundi marahil ang kanyang buhay. Ito ay hindi ka panipaniwala na isipin na ang aking kwento, aking sakit, ay nabago sa isang bagay na makakaprotekta sa iba pang pamilya. Si Carmen ay gumugol ng 10 taon na sinusubukang nakawin ang aking halaga at dignity. Ngunit sa huli, ito ay ang mismong karanasan na iyon na nagbigay sa akin ng layunin na mas malaki kaysa sa aking naisip. Gabing iyon, habang naghahanda ako para matulog, naisip ko ang extraordinary na landas na dinaanan ng aking buhay. 1 buwan na ang nakalipas. Ako ay isang hindi nakikitang matandang babae na naramdaman na walang silbi sa sarili kong tahanan. Ngayon, ako ay isang national advocate para sa karapatan ng mga matatanda na may matagumpay na television show at isang foundation na nagliligtas ng mga pamilya. Sinubukan ni Carmen na sirain ako. Ngunit sa halip, ginising niya ang isang lakas na hindi ko man lang alam na mayroon ako. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makita siyang makulong. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang pagtuklas kung sino talaga ako nang sa wakas may katapangan akong ipagtanggol ang sarili ko. 1 taon pagkatapos ng pag-aresto kay Carmen, ang aking buhay ay nabago sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip. Ang show na Karunungan ni Lourdes ay naging pinakapinanood na television show sa kanyang time slot. Ibinroadcast sa 32 iba't ibang bansa. Ang Lourdes Foundation ay nakatulong sa higit sa 1,000 pamilya na tukuyin at pigilan ang financial abuse scam laban sa matatandang tao. Ngunit ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi pampubliko. Ito ay personal. Ngayong umaga, habang dinidiligan ko ang mga bulaklak sa hardin na itinanim namin ni Mario, 40 taon na ang nakalipas. Natanggap ko ang isang ganap na hindi inaasahang bisita. Dumating si Luis, kasama ang isang marangyang babae sa kanyang 40s na may kayumangging buhok at tunay na ngiti na kaagad nagpaalala sa akin ng Mario, "Nanay," sabi ni Luis na malinaw na nerbiyos. "Gusto kong ipakilala sa iyo ang isang napaka-espesyal na tao. Ito ay si Nika, at well, kami ay nagdedate ng nakalipas na 6 na buwan." Lumapit si Nika ng may kumpiyansa, ngunit din ng may respeto. "Ginang Lourdes, narinig ko ng marami tungkol sa iyo. Ikinuwento sa akin ni Luis ang buong kwento mo, at dapat kong sabihin na ikaw ay inspirasyon sa mga babae ng lahat ng edad. Ang unang bagay na napansin ko tungkol kay Nika ay kung paano niya ako tiningnan ng may tunay na respeto. Hindi nang may pagmamaliit na natanggap ko mula kay Carmen ng maraming taon. Nang magsalita siya sa akin, direktang tinugunan niya ako. Hindi si Luis, na parang hindi ako nakikita. "Nika," sabi ko, "ano ang iyong iniisip tungkol sa katotohanan na ang aking anak ay nagdedate sa iyo habang siya ay technically pa rin may asawa?" Namutla si Luis, ngunit ngumiti si Nika. "Ginang Lourdes, pinahahalagahan ko ang iyong direktang tanong." Ikinuwento sa akin ni Luis ang buong sitwasyon kay Carmen bago kami magsimula ng date. Ang divorce papers ay na-finalize noong nakaraang linggo. Hindi ko kailanman sisimulan ang isang relasyon sa isang may asawa, kahit anong pangyayari. Nagustuhan ko ang kanyang katapatan. "At ano ang iyong iniisip tungkol sa pagkakaroon ng sikat na biyenan na lumalabas sa telebisyon na nag-uusap tungkol sa mga problema ng pamilya?" Tumawa si Nika ng tunay. "Sa totoo lang, ipinagmamalaki ko. Kinuha mo ang isang terrible na karanasan at ginawa itong isang bagay na tumutulong sa libu-libong tao. Ito ay nangangailangan ng extraordinary na lakas." Sa sumunod na mga buwan, pinanood ko ang relasyon sa pagitan ni Luis at Nika. Ito ay ganap na iba sa kanyang kasal kay Carmen. Hinihikayat ni Nika si Luis na gumugol ng oras sa akin. Isama ko sa kanilang mga plano. Pahalagahan ang aking opinyon. Kapag nagho-host sila ng hapunan, inaanyayahan nila ako bilang matriarch ng pamilya, hindi bilang pabigat na kailangan nilang tiisin. Ang pinakapansin na pagkakaiba ay natunay na gustong makilala ako ni Nika. Nagtanong siya tungkol sa aking mga karanasan kay Mario, tungkol sa kasaysayan ng aming bahay,
tungkol sa mga tradisyon ng pamilya. Sa halip na subukang palitan o burahin ang nakaraan, gusto niya maging bahagi ng continuity ng aming pamilya. Isang hapon, habang kami ni Nika ay naghahanda ng hapunan na magkasama, nagtanong siya sa akin ng isang bagay na nagulat sa akin. Ginang Lourdes, ano ang maaari kong gawin upang tiyakin na hindi ako magiging isang tulad ni Carmen? Nagbaus ako upang isipin ang kanyang tanong. Nika, si Carmen ay naging kung ano siya dahil nakikita niya ang aming pamilya bilang isang bagay na maaari niyang pagsamantalahan, hindi bilang isang bagay na maaari niyang kontribusyon. Ikaw ay iba na dahil nag-alala ka ng sapat upang magtanong ng tanong. Ngunit gusto kong maging specific. Anong mga pagugali ang dapat kong iwasan? Huwag kailanman subukang ihiwalay si Luis mula sa kanyang pamilya. Huwag kailanman magsalita na masama tungkol sa akin kapag wala ako. Huwag ipagpalagay na dahil ako ay matanda, ang aking opinyon ay hindi mahalaga. At kung may problema ka man sa akin, magsalita ng direkta sa akin. Huwag subukang manipulahin si Luis na maging iyong intermediary. Tumango ng seryoso si Nika. At mayroon ba akong maaring gawin ng proactive upang maging mabuting manugang? Kilalanin na ang bahay na ito. Ang pamilyang ito ay may kasaysayan na umiiral bago ka dumating. Erespeto ang kasaysayang iyon habang nagkokontribusyon sa paglikha ng bagong kasaysayan. At huwag kalimutan na ang pagiging bahagi ng pamilya ay nangangahulugan ng pagbibigay gaya ng pagtangga. 6 buwan pagkatapos, hiniling sa akin ni Luis na sumama sa kanya upang bumili ng engagement ring para kay Nika. Ito ay ironic. Lahat ay nagsimula sa pagnanakaw ni Carmen ng 150 milyong singsing. At ngayon tinutulungan ko ang aking anak na pumili ng singsing upang sumimbolo ng tunay na pag-ibig. Nanay, sabi niya habang sinusuri namin ang iba't ibang opsyon. Sa tingin mo ba tama ang aking desisyon? Sa tingin mo ba na kami ni Nika ay makakabuo ng isang bagay na pangmatagalan pagkatapos ng lahat na nangyari kay Carmen? Luis, ang pagkakaiba sa pagitan ni Nika at Carmen ay na nakikita ni Nika ang aming pamilya bilang isang bagay na mahalaga na gusto niyang protektahan. Nakikita ni Carmen ang aming pamilya bilang isang bagay na maaari niyang pagsamantalahan. Ang fundamental na pagkakaibang iyon ay nangangahulugan ng lahat. Ang proposal ay perpekto. Inorganisa ni Luis ang isang hapunan sa aming bahay sa dining room kung saan sa loob ng maraming taon ginawa akong parang intruder ni Carmen. Ngunit sa pagkakataong ito ako ay nakaupo sa ulo ng mesa sa aking nararapat na lugar bilang matriarch ng pamilya habang nagpopropose si Luis kay Nika. Nang sabihin ni Nika ang unang bagay na ginawa niya ay lumakad patungo sa akin at yakapin ako. Ginang Lourdes, sabi niya nang may luha sa mata. Umaasa akong maging ang manugang na nararapat sa iyo. Nika, sumagot ako, ikaw na. Ang araw ng kasal ay ang pinakamasayang pagdiriwang ng pamilya na aming nagkaroon sa higit sa 1 dekada. Nagpumilit si Nika na ang seremonya ay gaganapin sa aming hardin, na iginagalang ang pamana na itinayo namin ni Mario. Sa panahon ng seremonya, hiniling sa akin ni Luis na magsabi ng ilang salita. 2 taon na ang nakalipas, sinimulan ko. Naniniwala akong ang kwento ng aking pamilya ay natapos na sa kahihiyan at pagtataksil. Ngunit ngayon, naiintindihan ko na ang terrible na karanasan na iyon ay simpleng wakas ng isang kabanata, hindi ang wakas ng buong libro. Nika, maligayang pagdating sa isang pamilya na ngayon ay alam kung paano pahalagahan ang mutual respeto, katapatan, at tunay na pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, habang ang mga panauhin ay nagdiriwang sa hardin, natanggap ko ang isang hindi inaasahang text message. Ito ay mula sa isang babae na nagngangalang Carla na nanood ng aking show mula sa simula. Lourdes, gusto kong malaman mo na ang iyong kwento ay nagbigay sa akin ng katapangan na i-report ang aking anak na nananakaw ng aking gamot upang ibenta ito. Salamat sa iyong halimbawa, nabawi ko ang aking dignity at aking kalusugan. Ngayon ang aking anak ay nasa rehabilitasyon at ang aming relasyon ay naghihilom. Ang iyong katapangan ay nagbigay inspirasyon sa akin upang hanapin ang akin. Ang mga mensaheng ito ay dumadating ng regular. Mga tao mula sa buong mundo na nakahanap ng lakas upang ipagtanggol ang kanilang karapatan pagkatapos marinig ang aking kwento. Ito ay patunay na ang sakit na aking tiniis ay nabago sa isang bagay na positibo at makapangyarihan. Gabing iyon, pagkatapos umalis ang lahat ng panauhin, umupo akong mag-isa sa aking hardin, na nag-isip sa extraordinary na paglalakbay na aking naranasan. 2 taon na ang nakalipas. Ako ay isang hindi nakikitang matandang babae na nabibiktima ng manugang na nakikita ako bilang abala. Ngayon ako ay isang national advocate, isang babae na may bagong manugang na tunay na nagrerespeto sa akin, at ang matriarch ng isang pamilya
na muling itinayo sa pundasyon ng katapatan at pag-ibig. Ang aking telepono ay tumunog ng huli. Ito ay si Francisco. Lourdes, may final na balita ako tungkol kay Carmen. Ang kanyang appeal ay kakabago lamang na tinanggihan. Siya ay magsisilbi ng buong 12 taon ng kanyang sentensya. At ano ang aking pakiramdam tungkol dito? Tanong ko sa sarili ko ng malakas. Ikaw lamang ang makakasagot sa tanong na iyan. Ang katotohanan ay hindi na ako nakakaramdam ng galit kay Carmen. Nakakaramdam ako ng awa para sa kanya. May pagkakataon siyang maging bahagi ng tunay na pamilya at sinayang niya ito dahil sa kasakiman at inggit. Ngayon siya ay gugugol ng 12 taon sa bilangguan, habang ako ay nag-enjoy sa bagong buhay na itinayo ko ng may katapangan at determinasyon. Francisco, sabi ko, si Carmen ay hindi na bahagi ng aking kwento. Ang aking kwento ngayon ay tungkol sa libu-libong pamilya na aming natulungan. Tungkol sa bagong relasyon na mayroon ako kay Luis. Tungkol sa kahangahangang manugang na mayroon ako ngayon. At tungkol sa pamana na aking itinayo. Pagkatapos ibaba, tiningnan ko ang mga bituin at bumulong. Mario, sana ipinagmamalaki mo ako. Ang hindi nakikitang matandang babae, na halos mawala ang lahat, ay sa wakas nakahanap ng kanyang boses, kanyang kapangyarihan, at kanyang layunin. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang pagsira kay Carmen. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay ang muling pagbuo ng sarili ko. Kung nagustuhan mo ang aking kwento, maaari mo akong suportahan sa pamamagitan ng pagpapadala ng super thanks upang makapagsulat ako ng higit pang kwento na tulad nito. Maraming salamat ng maaga. Ano naman ang tungkol sa iyo? Ano ang iyong gagawin sa posisyon ng taong ito? Gusto ko talagang marinig ang iyong mga iniisip. Kaya i-drop ang mga ito sa comments. Lagi akong mausisa na malaman kung ano ang iyong iniisip. Oh, at sabihin mo sa akin kung saan mo narinig ang kwentong ito. Kung gusto mong marinig ang higit pang kwento ng buhay na tulad nito, i-like ang video at mag-subscribe sa aking channel. May marami pang naghihintay sa iyo.